Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Circuit Analysis 1 at ang topic natin ngayon ay DC Network Theorems. So, let us discuss first superposition theorem. Ano bang superposition theorem? Ang superposition theorem ay isang paraan na ginagamit upang malaman ang epekto ng bawat sources sa isang network. Isa-isang ino-off o pinapatay ang bawat source para makita ang epekto nito sa isang network. Kapag natukoy na ang bawat epekto ng mga sources, saka ito pinagsasama ayon sa direksyon ng daloy ng kuryente para matukoy ang total o summation ng kuryenteng dumadaloy sa network na yon. At ang tawag dito ay superposition theorem. Okay, let's have an example para sa topic na ito para maintindihan nyo kung paano ginagamit ng superposition theorem. So, sa problem number 1, using superposition, determine the current through the 4 ohm resistor. So, ibig sabihin, hanapin lang natin yung current na dumaloy dito kay R3 o dito sa 4 ohm resistor na ito using the superposition theorem. Okay? Okay, let's solve this problem. So, ang ruling, kapag voltage source, sinashort yung circuit. Tapos kapag naman current source ang given, ino-open circuit siya. So, ang paggamit ng superposition theorem, papatayin mo muna yung isang source mo para makita mo kung ilan yung epekto ng isang source na yun dun sa component na pinakukumpit sa'yo. Okay? So, katulad nito, ito yung pinaka-given circuit natin. Ang pinapahanap ay yung current na dumaloy kay R3. So, gagawin natin, isa-short muna natin ito. Okay? Short mo siya. So, ito yung magiging equivalent circuit niya kapag sinort mo siya para makita natin kung gaano kalaking kuryente ang ibinibigay nitong iwan na to dito sa R3 na resistor na ito. Okay? So, pag sinort mo na siya, ito na yung equivalent circuit niya. Okay? So, para makuha natin yung current na dumaloy dito sa R3 na yan, ito, kailangan makuha muna natin yung total current. Tapos, pag nakuha na natin yung total current na yun, tsaka tayo magka-current divider rule or CDR para makuha natin yung current na dumaloy dito kay R3. Okay? So, para makompute natin yung total current, kailangan makompute muna natin yung total resistance. So, pag-compute ng total resistance mo, si R3 nakaparallel kay R2 tapos naka-series kay R1. So, pag pinarallel mo si R2 tsaka si R3 using the formula for the parallel connection, let us say RA yon. So, that will be R2 times R3 over R2 plus R3. So, we substitute the data. That will be 12 ohm times 4 ohm over 12 ohm plus 4 ohm. And that will give you 3 ohm. Okay, ito yun. Value na yan. So, ito yung nakaparallel na 12 at saka 4 ohm. And then, naka-series kay R1. Kaya, pinlas natin siya. Kasi kapag series, ina-add lang natin ang mga resistances. So, kaya magiging 24 plus 3, that will give you 27 ohm. So, ibig sabihin, the total resistance dito sa circuito na to ay 27 ohm. So, makukuha na natin yung total current. That will be equal to the E1 over RT na nakumpit natin. So, we substitute the data. E1 is 54 volt and then the total resistance na nakumpit natin ay 27 ohm. So, pag in-evaluate mo yan, 54 over 27, that will give you 2 ampere. Okay? So, ibig sabihin, ang total current natin ay 2 ampere. So, dahil alam mo na yung total current, that is 2 ampere, okay? Yung papasok dyan sa node na yan, paghahatian itong R2 tsaka R3. Kaya ang gagamitin natin ay CDR. Okay? So, ang formula para makompute natin si I3 prime, okay? We assume na yung dumaloy dyan ay R3 prime. So, kapag unang computation, puro naka-prime, okay? Tapos, pag sumunod na computation, double prime and then triple prime, 4 prime, ganun. So, R3 prime. So, para makompute natin siya, gagamit tayong CDR rule. So, that will be R2, okay, times the total current over the total resistance, that is R2 plus R3. So, we substitute the data, 12 ohm times the total current na nakompute natin, that is 2 ampere over 12 ohm plus 4 ohm. That will give you 24 ampere over 16 ohm, and that will give you an answer of 1.5 ampere. Okay, so ibig sabihin, ang binibigay ng kuryente ng iwan mo sa R3 mo ay 1.5 ampere. At ang daloy ng kuryente dyan ay pag ganito. Okay?
papunta sa left side. Kasi kung mapapansin mo, pag ano yung daloy ng kuryente mo. Okay, so i-assume natin ang daloy ng kuryente dito ay papunta sa left. Okay, that will be your I3 prime. Kasi mamaya kukuha na natin yung total para alam natin kung mag-a-add ba tayo o magsusubtract tayo pag kinumpute natin yung total current. Okay? Now, si E1 naman ang iso-short natin kasi voltage source siya. So, iso-short naman natin siya. So, titingnan naman natin kung gaano kalaking kuryente ang binibigay ng E2 mo dun sa R3 mo. Okay? So, ito yung magiging equivalent circuit niya kapag sinort mo na yung voltage source mo na E1. So, kung mapapansin mo, para makompute natin yung current dito kay R3, kailangan makompute natin yung total current kasi yun yung total current na dumaloy kay R3. Kasi kung mapapansin mo, dadalo yung kuryente dyan, okay? Papasok sa node na to, paghahatian itong dalawa. Pagpunta dito sa node na to, equal pa rin siya kay total. Okay? So, ibig sabihin, ang kailangan natin makompute ay yung total current. So, kung para makompute natin yung total current, kailangan makompute muna natin yung total resistance. So, since nandito yung voltage source, so dito magsisimula yung analysis mo. So, ibig sabihin, si R1 nakaparallel kay R2, tapos nakaseries kay R3. So, ipaparallel natin si R1 at saka si R2. So, ang kalalabasan nun ay R1, okay? So, R1 to. Okay? R1 times ng R2, okay? Tapos R2 plus R1. Okay? So, ang kalalabasan nun, 24 times 12 over 24 plus 12. And that will give you an answer of 8 ohm. Kaya 8 ohm ito. Tapos, nakaseries na siya kay R3. Kaya, inad mo siya sa 4. Okay? And that will give you 12 ohm. Okay? So, ito yan. Yung equation na yun na ginamit natin. Naka-series, tapos naka-parallel yung 24 tsaka 12. So, ibig sabihin, the total resistance is 12 ohm. So, makukumpute na natin yung total current. So, ang formula nun, yung total current natin, we will assume that the total current is I3 double prime. So, that will be E2 over the total resistance na na-compute mo. That is 48 volts over 12 ohm. So, lalabas sa'yo doon ay 4 ampere. So, ibig sabihin, ang daloy ng kuryente dito ay papunta sa kanan. Okay? And that will be the direction of I3 double prime. Okay? So, para makompute na natin kung ilan yung total na current na dumaloy kay R3, kukuhanin natin yung value na nakuha natin kanina dun sa una kay I3 prime. Okay? So, kung mapapansin mo si I3 prime, okay, na nakuha natin kanina, papuntang kaliwa. Okay? So, ibig sabihin, para makuha natin si I3, okay, ito yan. Ito yung circuit na yun na nakuha natin kanina. So, ito si I3 prime papuntang kaliwa, at si R3 double prime papuntang kanan. Okay? So, ibig sabihin, magiging formula para makompute natin yung total current, that will be I3, okay? I3 double prime minus I3 prime kasi papuntang kanan to, so positive, papuntang kaliwa siya, so negative, kaya I3 double prime minus I3 prime. So, if we substitute the data, that will give you 4 ampere minus 1.5 ampere, that will give you 2.5 ampere. So, ang direction niyan ay papuntang kanan kasi positive yung sagot na nakuha mo. Okay? And that's what you call superposition theorem. Isa-isa mo pinapatay yung bawat source para makuha mo yung epekto ng bawat source na yun sa serkito mo. Okay? Okay, let's have another example. So, problem number 2, using superposition, find the current through the 6 ohm resistor. So, ang hinahanap lang sa atin ay gaano kalaki yung kuryente dumaloy dito sa R2 na resistor na ito o dito sa 6 ohm resistor na to. So, sa pangalawang example, magkaibang source na yung binigay sa iyo, isang voltage source at saka isang current source. So, sa number 1, kanina, parehas na voltage source. Ngayon naman, isang voltage source at isang current source. Okay? Okay, let's solve this problem. So, this is the given circuit. So, ang gagawin natin, ang muna nating bubuksan si voltage source, tapos i-off natin yung current source, tapos mamaya naman si current source naman na naka-on, tapos i-off naman natin si voltage source. Okay, so i-off muna natin yung current source mo. So sabi natin kapag current source ang given, ino-open circuit, so kaya ito yung equivalent circuit mo. So naka ano siya, open.
Okay? So, ang gusto natin malaman na yung current lang na dumaloy kay R2. Okay? So, kung mapapansin mo, ito na lang matitira sa circuit mo, yung series circuit na to. So, ibig sabihin yung I2 prime na gusto natin computein ay total current nitong circuit na to kasi series circuit na lang siya. So, para makompute natin yun, that will be equal to the total voltage over the total resistance. Okay? So, ito yun, total voltage over the total resistance. And that will be E over the total resistance kasi dalawa yung resistor mo dito kaya magiging R1 plus R2 kasi nakaseries sila. So we substitute the data. That will be 36 volts over 12 ohm plus 6 ohm and that will be 2 ampere. Okay? So ibig sabihin, ang daloy ng kuryente dito ay pababa. Okay? Kasi diba negative to positive. So ibig sabihin, ang daloy ng kuryente mo pag ganun. So kaya i-assume natin na si I 2 prime ay pababa. Okay? Now, dahil nakuha natin yung epekto ng voltage source mo, papatayin naman natin yung voltage source si current source naman na naka-on para makita natin kung gaano kalaki yung epekto ng current source na to dito sa R2 na ito. So, kapag voltage source, sinashort natin. So, ito na siya. So, ito yung equivalent circuit mo. So, kung mapapansin mo, pwede natin gamitin solution para makuha natin yung current na dumadaloy kay R2 ay CDR. Okay? CDR. So, gagamit tayo ng CDR. Ang gusto natin makompute ay yung current na dumalik lang kay R2. So, that will be I double prime kasi pangalawa na to para sa pangalawang source. So, that will be R1 times the total current over R1 plus R2. So, we substitute the data. That will be 12 ohm times the total current, that is 9 ampere over R1, that is 12 ohm, and R2 is equal to 6 ohm. That will give you a value of 108 ampere over 18. So, that will be 6 ampere. So, ibig sabihin, ang current na dumadaloy kay R2 ay 6 ampere. So, ang daloy ng kuryente dito ay pababa. Kasi kung mapapansin mo, pagpasok ng current na total dito, maghahati sila sa dalawa. Isang pababa dito, tapos isa naman papunta doon. So, ibig sabihin, ang I2 double prime mo, in direction yan ay pababa. Okay? So, kanina, dun sa solution natin kanina sa voltage source, si I2 prime mo ay pababa din. At si I2 double prime mo din ay pababa. So, ibig sabihin, i-add natin sila kasi parehas silang papunta sa same direction. So, that will give you, para makompute natin yung total current, that will give you I2 prime plus I2 double prime. So, that will give you 2 ampere plus 6 ampere. That will give you 8 ampere. Okay? So, hindi mo na nilalagay yung negative sign. Kasi, ibig sabihin nun, ina-add mo sila kasi yung current na yun ay parehas ang direction. Okay? Basta ang tatandaan mo lang dito, kapag parehas ang direction, ina-add. Kapag opposite ang direction, tsaka siya sinusubtract. Okay? So, yung example 1 and 2 natin, that is example para sa superposition theorem. Okay? Now, let us discuss Thevenin's theorem. Ano ba ang Thevenin's theorem? So, ang Thevenin's theorem, sinasabi niya na posibleng gawing simple ang anumang linear circuit, gaano man ka-complex ito. So, sa isang komplikadong circuito, sinisimplify ng theory na ito na magkaroon ng isang katumbas na circuit na may isang mapagkukunang voltage source at nakaseries na resistance na konektado sa isang load. So, that's what you call Thevenin's theorem. Okay? So, ito yung equivalent circuit ng Thevenin's theorem. Dapat meron kang Thevenin's voltage na nakaseries yung Thevenin's resistance mo. So, this will be the equivalent general form ng Thevenin equivalent circuit mo. Okay? So, katulad nito, sa figure na ito, let's say, ito yung given na circuito, tatanggalin mo muna yung load resistance. Tapos, isi-simplify mo ito para makuha mo yung Thevenin resistance at saka Thevenin's voltage. So, pag nakuha mo na yun, ito na yun. Ito yung equivalent na nakuha mong equivalent circuit nito. Tapos, saka mo lang ikakabit yung R load. So, mas madaling mag-compute kasi kung gusto mo kuhanin yung total, yung resistance, yung current na dumaloy dito, gagamit ka lang ng Ohm's law, makukuha mo na kagad yung current.
Okay? So, yun yung gamit ng Thevenin's theorem. Mas napapadali yung pag-compute ng data. Kapag nagkabit ka ng kahit ilang component dito, madali mo kagad makompute yung value na hinahanap mo doon. Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang Thevenin's theorem. So, sa problem number 1, find the Thevenin equivalent circuit for the network in the shaded area of the network. So, ito yung pinaka-convert sa atin sa equivalent Thevenin circuit. Tapos, tsaka natin i-connecta yung R load natin pagkatapos. Okay? Okay, let's solve this problem. So, sa Thevenin theorem, pwedeng pumasok dito yung superposition theorem din. Okay? So, yung ruling sa superposition theorem, kapag voltage source, yun na short, tapos kapag current source naman, yun na open. Okay? So, ito yung binigay na circuito sa atin. Pinapahanap yung Thevenin's equivalent circuit nitong shaded part lang na ito. So, ang gagawin natin, tatanggalin mo muna si R load kasi yun yung ruling. Tatanggalin mo siya. So, pag nakuha mo na yung equivalent Thevenin circuit, tsaka mo lang ikakabit ulit yung load resistance na yan. Okay? So, tatanggalin natin to. So, pag tinanggal mo siya, ito yung equivalent circuit mo. Okay? So, para makuha natin si Thevenin's resistance, i-open circuit natin si current kasi current source yun. So, i-open natin siya. So, kung mapapansin mo, dito natin kukuhanin yung total resistance mo. So, si R1 at saka si R2 ay nakaseries na kasi wala na to. Linya na ito. So, kaya para makuha natin si RTH, that will be R1 plus R2. Okay, so ito yan, R1 plus R2. So, we substitute the data, that will give you 4 plus 2 ohm, and that will give you 6 ohm. So, ibig sabihin, nakuha na natin si RTH. Susunod naman natin kukumpute yung si ETH para makuha natin yung equivalent Thevenin circuit. Okay? Okay, let's solve the Thevenin's voltage. So, ito yung circuito natin. So, dito tayo magsusukat ng Thevenin's voltage sa point ng AB mo. Okay? So, kung mapapansin mo, dahil this is an open circuit, so, ang current na dumadaloy dito sa R2 ay 0. So, ibig sabihin, the voltage across kay R2 ay 0 na. Okay? So, ibig sabihin, the voltage here is 0 because the current here is 0 dahil open circuit siya. So, para makuha natin si ETH, ito, that will be equal dito sa voltahe dito sa branch na to. So, that will be current times the R1. Okay? So, ito yan. So, that will be B1 kasi yan yung voltage dito sa branch na to equal dito sa ETH mo. Kaya, si Thevenin's voltage mo ay equal dito sa voltage sa branch na to which is B1. So, that will be I1 times ng R1. Okay? So, that will give you 12 times 4 ohm, that will give you 48 volts. So, nakuha na si ETH, magagawa na natin yung equivalent Thevenin circuit mo. So, ito yung ETH mo, 48 volts na na-compute mo, tapos isi-series mo doon yung RTH kasi yun yung general format ng Thevenin equivalent circuit mo. So, yung RTH na nakuha mo kanina ay 6 ohm, tapos tsaka mo ikakabit yung load resistance mo, which is yung R3, which is 7 ohm. So, ito yung pinaka-final answer mo na. Okay? So, ganyan yung paggamit ng Thevenin's theorem sa isang circuito. Okay? Okay, let's have another example para dito sa topic na ito. So, sa problem number 2, find the Thevenin equivalent circuit for the network in the shaded area of the network. So, ito yung load resistance mo, si R4. So, tatanggalin mo yan. Tapos, yung naka-shaded part, yan yung pinakukuha sa'yo. Ano daw yung equivalent Thevenin circuit nito. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ito yung original na circuit na ibinigay sa atin. So, tatanggalin natin yung load resistance mo na R4. So, ito yung magiging equivalent circuit niya. Okay? So, ito yan. Okay? So, para makuha natin si RTH, dahil voltage source ang given sa atin, isa-short natin yan. Ito, yan, circuito na ito. Ayan. So, kaya naka-shorted siya dahil voltage source siya. So, para makuha mo si RTH, dito kung saan mo tinanggal si load resistance mo, doon lagi ka kukuha ng ETH at saka RTH mo. Okay? So, kung mapapansin mo, dahil shorted na to, di wala na ito. Kasi shorted na siya.
Okay? So, ang matitira sa circuit mo ay ito at saka ito. Okay? So, ito yon, nakaparallel silang dalawa. Okay? Parang nilabas mo lang to sa kabilang side, ito nilipat mo dun sa kabilang side. Okay? Kaya, si R1 ay nakaparallel kay R2. Okay? So, para makompute natin, gagamit tayo ng formula na R total, okay, is equal sa R1, okay, R2, okay, all over R1 plus R2. Okay, para makuha natin yung total Thevenin resistance. Okay. So, yan yung formula ang gagamitin natin dito para makuha natin si RTH. Okay. So, since nakita nyo na yung formula ang gagamitin, ito yun. Okay, yung nakaparallel natin. So, substitute natin data doon. That will be 6 ohm times 4 ohm over 6 ohm plus 4 ohm. That will give you 24 ohm over 10. That will be 2.4 ohm. Okay, so ibig sabihin, ang RTH natin ay 2.4 ohm. So, ang susunod naman natin kukuhanin ay si Thevenin's voltage, si ETH, para mabuo na natin yung equivalent Thevenin's circuit. Okay? Okay, let's solve the Thevenin's voltage. So, ito yung equivalent circuit natin ngayon. Pag binalik na natin yung voltage source, so ito yung hinahanap natin, yung voltahe dito sa tinanggalan nating load resistance mo. Okay? So, kung mapapansin mo, ang masusukat kong voltahe dyan ay equal dito sa voltahe dito sa branch na to. Kasi nakaparallel yun, itong linya na ito dito. So, ang kailangan lang natin makuha ang voltahe ay yung nandito. Okay? So, kung mapapansin mo, itong voltahe na to, yan, ay nakaseries dito sa circuito na ito. Pag hindi mo tinakpan mo tong linya na to, nakaseries tong R1, R2 mo dito sa E1 mo. So, pwede akong gumamit ng BDR. Okay? Okay? Voltage divider rule. So, pag ito, kung mapapansin mo, nakaparallel dito, tapos nakaseries dito sa R2. So, ito yung equivalent circuit nun para mas madali mong makita. So, ito yung R2 nakaseries sa si R1. Ito yun, nakaseries dun kay R2. Tapos, di ba sabi natin, yung voltahe na equivalent ng ETH mo ay yung voltahe dito sa 6 ohm. Kaya ito yung ETH mo na yan. Okay? So, kaya gagamit ka ng voltage divider rule. Makukompute natin yung voltahe dito sa R1 na to. So, pag gumamit ka ng BDR, ang formula nun, okay, yung voltahe across kay R1 ay equal dun sa Thevenin's voltage mo. So, that is equal to R1 times the total voltage, which is C1 over R1 plus R2. Okay? So, we substitute the data. That will give you 6 ohm times 8 volts over 6 ohm plus 4 ohm. So, that will give you 48 volts over 10 ohm, and that will give you 4.8 volts. Okay? So, since nakuha mo na si RTH kanina at saka si ETH, mabubuo na natin yung Thevenin's equivalent circuit. So, ito yung ETH mo, which is 4.8 volts. Tapos, yung RTH na nakuha natin kanina, 2.4. Okay? Tapos, saka may kakabit yung load resistance sa tinanggal mo kanina, which is R4, which is equal to 3 ohm. Okay? So, kung mapapansin mo dito, kung ano yung pagkakaayos ng polarity ng voltage mo, ganun din yung ayos niya sa Thevenin's equivalent circuit niya. Naka-negative, positive pa rin. Okay? Okay? Now, let us discuss Norton's theorem. So, ano ba ang Norton's theorem? Ang Norton's theorem, sinasabi niya na posibleng gawing simple ang anumang linear circuit, gaano man ka-complex ito, sa isang komplikadong sirkito. Sinisimplify ng theory na to na magkaroon ng isang katumbas na circuit na may isang mapagkukunang current source at nakaparallel na resistance na konektado sa isang load. Okay, so that's what you call Norton's theorem. So ito yung equivalent Norton's equivalent circuit, okay? Isang current source tapos isang nakaparallel na resistance sa kanya. Okay? So, pag ginamitan mo to ng source conversion, ang kabaliktaran ng Norton's mo ay Thevenin's, okay? So, ito yung equivalent niya sa Thevenin circuit. Okay? So, si ETH, kapag dinivide mo sa RTH, equal yun kay IN. Tapos, si RTH mo equal kay RN. So, ito yan. Okay? So, ito yung equivalent circuito niya.
kapag nag-source conversion ka kapag galing kang Thevenin's, lilipat mo sa Norton, tapos Norton to Thevenin's. Okay? So, ito yung mga formula ginagamitan lang ng Ohm's Law. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano ginagamit ang Norton's Theorem. So, sa problem number 1, find the Norton equivalent circuit for the network in the shaded area. So, ang pinapahanap sa atin, itong shaded area ng circuit na to, pinako-convert sa atin sa Norton equivalent circuit. Tapos, tsaka natin i-connecta itong load resistance na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, ito yung given circuit sa atin. So, tatanggalin muna natin si load resistance. So, ito yung magiging equivalent circuit mo. Okay? Isang input voltage, saka yung dalawang naka-series na resistor. So, para makuha natin si Rn, ganun ulit, yung ginagawa natin ruling sa superposition theorem, lahat ng voltage source, short, tapos lahat naman ng current source ay ino-open. So, since voltage source ang given sa atin, i-shorted natin siya. So, ito yan. Okay? So, pag naka-short siya, makikita mo, dahil dito tayo kukuha ng total resistance, si R1 ay nakaparallel kay R2. So, ito yan. Okay? So, ipaparallel mo si R1 at saka si R2. So, ang equivalent nun, magiging 3 times ng 6 ohm over 3 ohm plus 6 ohm. So, that will give you 18 ohm over 9. That will give you 2 ohm. So, ibig sabihin, the Norton resistance is equal to 2 ohm. Okay? So, isa na lang kailangan nating hanapin, yung IN, which is the Norton current. Okay? Para mabuo natin yung equivalent Norton circuit. Okay, let us solve the Norton current. So, ito yung circuito niya. Okay? So, para makuha natin Norton current, yun yung current mula na dumaloy kay point A to point B. So, i-connecta mo si A papunta kay B. Okay, ito yun. So, kung mapapansin mo, pag kinonekta mo si point A sa point B, shorted na tong circuito na to. Okay? So, ibig sabihin, ang matitira na lang sa circuit mo ay ito. Itong voltahe na to at saka itong R1 na ito. Okay, na nakaseries doon. So, ibig sabihin, si IN mo ay equal dun sa total current na dumadaloy dito sa circuito na ito. So, kaya ang magiging formula ng IN mo, that will be the total voltage over R1. Okay, kasi na-shorted mo na yung R2 mo dahil shorted siya dito pag kinonekta mo si point A sa point B. Okay? So, that will be E over R1. So, that will give you 9 volts over 3 ohms. So, ang Norton current mo is 3 ampere. So, nakukuha na natin yung equivalent Norton circuit. So, ito yan. Yung IN mo is equal to 3 ampere. So, yung current source mo ay, yung arrow niya ay pataas kasi positive. Kasi yung kuryente mo dito from negative to positive kaya upward. Kapag baliktad yung polarity ng voltahe mo, let us say positive tas negative, pababa yung arrow dapat dito. Okay? So, kaya siya pataas kasi negative positive yung polarity ng voltahe mo. So, ang nakuha mo doon ay 3 amp. Okay? At ang nakuha nating Norton resistance kanina is 2 ohm. So, ipaparallel mo siya dun sa current source resistance tsaka may kakabit yung RL mo na load resistance mo. So, this is the equivalent Norton circuit mo dun sa circuit na sinolve natin kanina. Okay? Now, let us discuss maximum power transfer theorem. So, ang maximum power transfer theorem, para makuha mo yung maximum power ng isang circuito mo, dapat yung internal resistance ng circuito ay equal dun sa load resistance. Okay? So, ibig sabihin, dapat si RTH mo ay equal kay RL para magkaroon ka ng maximum power transfer. Okay? O kaya, si RN mo ay equal kay RL para magkaroon ka ng maximum power transfer. Okay? So, ito yung mga circuit na ginagamit. Kailangan para magamit mo si maximum power transfer theorem, mga formula lang ginagamit dito ay galing sa Thevenin's theorem at saka Norton's theorem. So, kaya si RL mo, yung load resistance mo, equal dapat sa RTH mo kapag sa Thevenin's theorem. Tapos, kapag Norton's theorem naman, yung RL mo dapat equal dun sa Norton's resistance mo pag Norton's theorem ang ginagamit mong computation. Okay?
Okay, these are the formula that you're going to use kapag gusto mong kumpitin yung maximum power transfer. So, ito yung formula ginagamit kapag gusto mong makuha yung maximum power transfer kapag Norton's theorem ang ginamit mong solution. So, okay, that will be IN squared times ng Rn over 4. Okay? So, kapag Thevenin's naman, ito yung formula ginagamit kapag Thevenin's theorem ang ginamit mong solution. So, para makuha mo yung maximum power transfer, that will be ETH squared over 4 RTH. Okay? So, para naman makuha mo yung load resistance, kapag in terms of efficiency, ang formula nun ay RL is equal to the efficiency times ng Thevenin's resistance over 1 minus ng efficiency. And the efficiency formula na natutunan nyo nung sa unang chapter pa nito, ng circuit 1 mo, the percent efficiency is equal to the power loss over the power of the source times 100%. Okay? Basta ang usapan, dapat yung load resistance mo ay equal din sa internal resistance mo para magkaroon ka ng maximum power transfer. Okay, so you have to memorize all of this formula para magamit mo yung theorem na ito. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo paano kinocompute ang maximum power transfer sa isang sirkito. So, sa problem number 1, for the network shown, determine the value of R for maximum power to R and calculate the power delivered under this condition. So, ito yung binigay sa ating sirkito. Pinako-compute gaano kalaki yung maximum power transfer dito sa load resistance ng R na ito. Okay? Okay, let's solve this problem. So, para makuha natin yung maximum power transfer, pwede ka mamili. Pwedeng Thevenin's theorem or Norton's theorem. So, ang mas madaling way para masolve ang sirkito lagi ay nasa Thevenin's theorem kasi hindi mas masyadong komplikado ang pagko-compute kapag yun yung theorem na ginagamit mo. So, dito sa sirkito na to, ang gagamitin nating formula para makuha natin yung maximum power ay Thevenin's theorem. Okay? So, kukuhanin natin si ETH at saka si RTH muna para magamit natin yung formula sa maximum power. Kasi ito yung formula na maximum power mo. ETH squared over 4 RTH. So, kailangan natin makuha yung Thevenin's voltage at saka Thevenin's resistance. Okay? So, tatanggalin muna natin si load resistance. Okay? Dahil yung ruling. Tapos, ang voltage source natin, i-short natin. Kasi yun yung ruling sa superposition. So, i-short mo siya. So, tatanggalin natin si R. So, wala na yung R mo dito. Ito yung equivalent circuit mo. So, makukuha natin yung RTH. So, para makuha mo si RTH, si R1, ipaparallel mo kay R2. Tapos, nakaseries kay R3. Okay? So, ito yan. R3, nakaseries siya dun sa nakaparallel na R1 at saka R2. So, pag pinarallel mo si R1 at saka si R2, that will give you 6 times 3 over 6 plus 3. So, ito yan. Okay? 6 times 3 over 6 plus 3, that will give you 2 ohm. Tapos, isi-series mo kay R3, kaya naka-plus ng 8 ohm. Okay? So, 8 plus 2, that will give you 10 ohm. So, ibig sabihin, ang Thevenin resistance natin is 10 ohm. Okay? So, now, ang kailangan naman natin makuha si Thevenin's voltage. So, balik ka ulit dun sa circuito mo. Ito na yung circuito mo pag binalik mo na yung voltage source mo. So, dito ka kukuha ng Thevenin's voltage mo sa point na to at saka sa point na to. Okay? So, para makuha natin ETH na yan, kung mapapansin mo, yung ETH mo na yan ay equal dito sa voltahe ng R2. Okay, since this is an open circuit, so ibig sabihin ng voltahe kay R3 ay 0 na kasi open circuit ito. Okay? So ibig sabihin yung voltahe yung hinahanap nating ETH ay equal dito sa voltahe dito kay R2 kasi nakaparallel siya doon. Okay? So, para makompute natin yon, itong matitira sa circuit mo, ito na lang. Ayan. So, ibig sabihin, pag nakuha natin yung voltahe across kay R2, yun ay equal kay ETH. Okay, so gagamit tayo ng BDR. Okay, voltage divider rule. Okay, so para makuha natin yung voltahe dito, that will give you ETH kasi yung voltahe kay R2, yun yung equivalent kay ETH. Kaya ETH is equal to R2 times the total voltage over R1 plus R2.
Okay, so we substitute the data. That will give you 3 ohm times 12 volts over 3 ohm plus 6 ohm. So that will give you 36 over 9, and that will give you 4 volts. So nakuha na natin si ETH at saka si RTH. Makukuha na natin yung maximum power transfer. Okay, para dun kay R. So that will be ETH squared over 4 RTH. So we substitute the data. That will give you 4 volt quantity squared over 4 times 10 ohm, and that will give you 0.4 watts. Okay? Now, let us discuss Millman's theorem. Ano ba ang Millman's theorem? Ang Millman's theorem ay isang pamamaraan upang gawing simple ang solution ng isang circuit. Ito ay ginagamit upang makalkula ang boltahe ng isang sirkito na binubuo lamang ng mga sanga na kahanay nito. Okay? And that's what you call Millman's theorem. So, ito yung general format ng Millman's theorem. So, meron kang equivalent voltage at saka equivalent resistance, tapos tsaka mo kinudugtong yung load resistance mo. Parang ano to, parang yung general format niya ay kaparehas ng general format ng Thevenin's theorem. Pero mas dali itong theorem na ito kapag magsosolve ng mga kuryente sa bawat branches. So, ang ruling lang, para magamit mo si Millman's theorem, dapat yung circuito mo ay naka-parallel connection. Okay? So, katulad nito, pwede din kahit sa isang branch walang voltage source. So, dito sa example na to, let us say may tatlong branches siya na may kanya-kanyang voltahe. Masisimplify mo yan na may equivalent yan na isang voltahe lang at saka equivalent resistance itong buong circuito na ito. Okay? Okay, equivalent voltage, yan yung equivalent voltage mo dito sa branch na to. Okay? Yan yun. Diyan sa bawat branch. So, mas madali. Yan. So, yung makukompute mong i-equivalent, yan yung voltahe sa bawat branch mo. Okay? Tapos, si R equivalent mo naman, that is the equivalent resistance nitong tatlo na to na nakaparallel. Okay? So, para makuha mo si equivalent voltage, the formula is ito. Okay? You have to memorize this formula. So, plus or minus, depende yun kung ano yung polarity ng voltahe mo. So, kunyari, lumabas ka ng positive, okay? Kung taas yung daloy ng kuryente, so negative positive. So, ibig sabihin, ang dala-dala ng positive. Pero kapag baliktad yung polarity, let us say negative dito, tas positive sa baba. So, ang magiging sign na ay negative. Okay? So, plus or minus ang E1 over R1 na kasama ng voltahe na yan, plus or minus ang E2 over R2, tas plus or minus E3 over R3, and so on. Okay? Depende yun kung gaano karami yung nakalagay doon sa circuito na ito over the reciprocal ng bawat resistances. So, 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 up to 1 over Rm. Okay? So, para makuha mo yung R equivalent mo, this is the formula. That is 1 over the reciprocal ng bawat resistances mo. That is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 up to 1 over Rm. So, these are the formula that you're going to use and you have to memorize para magamit mo si Millman's theorem. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan ninyo kung paano ginagamit ang Millman's theorem. So, sa problem number 1, using Millman's theorem, find the current through the voltage, find the current through and the voltage across the resistor RL. So, ibig sabihin, pinapahanap yung voltahe dito sa load resistance na to at saka ilan daw yung current na dumaloy dito. So, para mas madaling makompute yan, kailangan makuha muna natin yung equivalent Millman's circuit nitong circuito na ito. Kailangan natin makuha yung equivalent voltage at saka equivalent resistance. Okay? Okay, let's solve this problem. So, para makompute natin yung equivalent Millman's circuit, kailangan tanggalin muna natin si RL sa circuito. So, ito lang ang gagamitin nating circuito. Okay? So, para makompute natin yung equivalent voltage, the formula ay E1 over R1. So, E1 over R1. So, plus, positive kasi from negative to positive, lumabas ka ng positive terminal ng voltahe mo. Okay? So, kaya E1 over R1.
positive. Tapos, lumabas naman ako ng negative terminal ng E2, kaya minus ng E2 over R2. Tapos, lumabas ulit ako ng positive terminal ng E3, kaya plus E3 over R3 over the reciprocal ng bawat resistance sa bawat branch, which is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay? So, we substitute the data. Yung mga given data dito sa formula na to, ang lalabas doon ay 10 over 5 minus 16 over 4 plus 8 over 2 all over 1 over 5 plus 1 over 4 plus 1 over 2. That will give you a value of 2 minus 4 plus 4 over ang reciprocal nito ay, diba sabi natin, reciprocal ng resistance ay conductance at ang unit nun ay Siemens. So, 1 over 5 that is 0.2 Siemens. So, 1 over 4 that is 0.25 Siemens. So, 1 over 2 that is 0.5 Siemens. So, kapag i-evaluate mo tong equation na tong lalabas sa'yo doon ay 2 ampere over 0.95 Siemens, which will give you a value of 2.105 volts. Okay, ibig sabihin, itong voltaheng nakuha mo na to, yan yung voltahe dito sa branch, sa bawat branch na to. Okay, yan, sa branch na yan. Sa lahat ng branch na yan. Ang equivalent nun ay 2.105. Okay? Now, para makompute mo naman yung equivalent resistance, ang formula nun, 1 over the reciprocal ng bawat resistances mo. That is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, kaya 1 over 5 plus 1 over 4 plus 1 over 2, that will give you 1 over 0.95 Siemens, which will give you 1.053 ohm. Okay? So, ang circuitong lalabas sa'yo doon, ganito. Okay? Habaan lang natin yung isa. Ayan. Ayan. Tapos, mayroon kang nakaseries na resistor. Tapos, tsaka may kakabit yung RL mo dito. Okay? So, ito yung i-equivalent mo. Okay? Na nakuha mo. EQ na lang. Tapos, ito si R equivalent. RQ. Okay? Yan. Tapos, ito si RL. Okay? So, kapag kinumpit na natin yung current na dumaloy kay RL, so, since naka-series na siya, pag binalik na natin yung RL mo dun sa equivalent circuit, para makompute mo si RL, that is the total current dito sa circuito na to. So, yung IL mo ay equal kay IT. Okay? IT. Okay? So, para makompute natin yung current kay RL, that is equivalent to the total resistance. So, ang gagawin natin para makuha natin si IT sa circuit na to, ang IT mo is equal to the equivalent voltage over ng total resistance mo. So, kaya ito yan. Okay? Equivalent voltage mo over the total resistance. So, ang total resistance mo doon, ang RL mo is 3 ohm. So, plus, nung nakuha mong R equivalent, that is 1.053. So, that will give you 2.105 volts over 4.053 ohm. That will give you 0.519 ampere. Okay? So, para naman makompute mo yung voltahe across kay RL, yung current na nakompute mo dito, which is IT o yung IL mo, i-multiply mo lang kay RL para makuha mo yung voltahe across dito. Okay? So, BL is equal sa IL times ng RL. So, that will give you 0.519 ampere times 3 ohm. That will give you 1.557 volts. Okay? Kung ayaw mo naman gamitin yung formula ng Ohm's law, pwede ka rin gumamit ng BDR, voltage divider rule, para makuha mo yung voltahe across kay RL. Okay? So, dito sa Millman's theorem, mas madali. Katulad ng mga pag-compute ng DC circuit sa Physics 2 nyo, ang hirap-hirap computein dati lagi yung mga voltahe sa bawat branch kapag may kasamang resistor. Kasi kapag walang kasamang resistor dyan, automatic agad yung voltahe equal na kagad doon sa bawat branch na yan. Eh, nagkataon dito sa bawat branch na may mga resistor, kaya ang ginagawa mo, gumagamit ka pa minsan ng mesh, ng Nortons, o kaya gumagamit ka ng branch current method. So, ang pinakamadaling method para masolve mo yung voltahe sa bawat branches sa mga parallel connection ay Millman's theorem. So, kung mapapasin mo, katulad dito, yung voltahe dito sa branch na to, nakuha mo lang sa isang formula na ito. Okay?
That is 2.105. Ibig sabihin yan yung voltahe sa bawat branch mo. So, madali mo kagad makukuha yung current dito. Okay? So, that's what you call Min-Man's theorem. Okay? Okay, let us discuss reciprocity theorem. Ang reciprocity theorem, ang ibig sabihin lang nito, sa anumang sangay ng isang network o circuit, ang current na galing sa isang voltage source sa network ay katumbas ng current through that branch kung saan originally nakalagay yung voltage source nito. Okay, so that's what you call reciprocity theorem. Actually, ito, hindi na ginagamit ito sa mga computation, kaya lang tinuturo lang sa iyo kung paano yung mga complexity ng pagko-compute ng mga circuit. Okay, so ang reciprocity theorem, para mas madali maintindihan, let us say, pinako-compute yung current dito. Okay, so yan dyan sa may resistor na ito. Sabi niya, kung ano daw yung current na galing dito sa voltahe na to na pinaggalingan nitong current na dumaloy dito ay equivalent lang din kapag nilipat mo yung voltage, yung source na yun dun sa pinanggalingan ng pinagkukumputan mong current. So, ibig sabihin, kung itong E na to, siya ang ibibigay ng kuryente sa sirkito na to na nagpapadaloy dito sa current sa resistor na ito. So, kapag reciprocity, babalik talin mo kung saan pinakukumpute yung current mo, doon mo ilagay yung source na pinanggalingan ng kuryente. So, ililipat mo yung voltage mo doon, tapos yung current na pinapahanap doon sa branch ay ilipat mo doon. Tapos yung current daw na makukumpute mo kapag nilipat mo siya ay so, sinasabi niya lang na yung voltaheng ililipat mo dun sa pinanggalingan ng current na hinahanap mo, pag pinagpalit mo sila, kaparehas lang din yung current na makukumpute mo dun. And that's what you call reciprocity theorem. Okay? So, kaya dito sa circuito na to, nilipat mo tong voltage source na to dun sa current na unknown na to. So, nilipat mo yung voltage source mo dun, ito yung current mo. Parehas lang yung current na masusolve mo dun. And that's what you call reciprocity theorem. Okay? Okay, let's have an example para dito sa topic na ito para maintindihan mo kung paano ginagamit itong reciprocity theorem. So, sa problem number 1, sabi niya, determine the current I in the circuit shown below using reciprocity theorem. So, pinapakompute lang yung current na dumaloy dito sa R4 na to using the reciprocity theorem. Okay? Okay, let's solve this problem para masolve natin ito. Kailangan makuha muna natin yung total resistance para makuha natin yung total current. Tapos, pag nakuha natin yung total current, tsaka tayo gagamit ng CDR o current divider rule para makuha natin kung ilan yung current na dumaloy kay R4. Okay? So, para makuha natin yung total resistance, si R4 mo nakaparallel kay R3 ay nakaseries kay R3, tapos nakaparallel kay R2, tapos nakaseries kay R1. Okay? So, kapag siniris mo si R3 tsaka si R4, that will give you 2 plus 4, that is 6 ohm. Okay? Tapos si R3, 4 mo na yan na nakaseries, ipaparallel mo kay R2. So, kaya magiging 6 times 6 over 6 plus 6. So, that is 36 over 12, that will give you 3 ohm. So, 3, itong 3 na nakuha mo na yon, isi-series mo kay R1. So, magiging 3 plus 12. And that will give you 15 ohm. Okay? So, ito yun. Okay? So, ibig sabihin, para makuha mo si total resistance, i-series mo itong dalawa na to, tapos i-parallel mo dito, tapos i-series mo doon. Ang lalabas sa sagot doon ay 15 ohm. Okay? Now, para makuha natin total current, yung total voltage mo over the total resistance. So, E over the total resistance na nakuha mo. So, that is 45 volts over 15 ohm and that is 3 ampere. Okay? So, since nakuha mo na si 3 ampere, pwede na tayong gumamit ng CDR. Okay? O kaya, kung mapapansin mo, dahil 2 plus 4 is 6 ohm, di ibig sabihin parehas na 6 ohm na nakaparallel yun. Di ibig sabihin, yung kuryente mo ay madidivide lang sa dalawa dahil parehas lang na equal yung R2 mo at saka yung R3 4 mo doon. So, kaya, para makuha natin yung current kay I, i-divide lang natin yung total current mo sa 2. Okay? Kaya I is equal to 3 ampere over 2, that will give you 1.5 ampere.
Okay? Kahit gumamit ka rin ng current divider rule, ang lalabas din sagot sa iyo doon ay 1.5 ampere. So, mas madali lang yung ginawa nating solution kasi equal naman yung nakaparallel na resistor na yun. Automatic yun na paghahatian niya lang yung total current dito sa node na ito. Okay? Now, sabi niya, kapag gumamit ka ng reciprocity, kung saan pinakukumpute yung current mo, ililipat mo kung saan yung nakalagay yung source mo, tapos yung source mo naman ang ilalagay mo doon. So, kapag nilipat natin itong current, voltage source na ito papunta dito, so ito na yan. Okay? So, dahil pa clockwise rotation, kaya lalabas na negative positive dito. Okay? Babaliktad. Tapos yung current mo dito, dahil pataas na siya. Okay? So, ito yun. Kasi pag ikot ng current dito, pataas yun. Okay? So, kaya upward dun. Tapos, negative, positive dito. So, ang gusto natin kuhanin ay yung current dito. Okay? Kailangan yung current na dumaloy kay R1 na makuha mo din ay 1.5. So, para makuha natin yung current na dumaloy dyan, kailangan makuha muna natin yung total resistance para makuha natin yung total current kasi nandito na yung voltage source mo. So, si R1, nakaparallel kay R2, tas nakaseries kay 3 at saka kay 4. Okay? So, kaya ang kalalabasan nun, 12 times 6 over 12 plus 6. Okay? So, yung value na lalabas sa iyo doon ay 4 ohm kasi 12 times 6 is 72 over 12 plus 6 is 18. So, 72 over 18, that is 4 ohm. Okay? So, ito yung nakaparallel equivalent ng R1 at saka R2. So, 4 ohm yun. Okay? Tapos, naka-series na kay 3 at saka kay 4. So, kaya 4 plus 2 plus 4, that will give you 10 ohm. Okay? So, makakompute mo na yung total current mo. That is the total voltage over the total resistance. So, that will give you 45 volts over 10 ohms. So, that will give you 4.5 ampere. So, gagamit na tayo ngayon ng CDR, current divider rule. Okay? Kasi ito yung kailangan nating makuhang current. Yung current na dumalay kay R1. Okay? So, kaya ang formula nun, ito. Okay? Total current times ng R2 over R1 plus R2. Okay? So, pag sinubstitute mo yun, 6 ohm si R2, tapos yung total current mo, 4.5 ampere over R1 plus R2. So, that is 12 ohm plus 6 ohm. That will give you 4.5 over 3. So, ang lalabas pa rin sa'yo ay 1.5 ampere. Okay? So, that's what you call reciprocity theorem. Na pag binaliktad mo, kunyari, kung saan hinahanap yung kuryente, kapag nilipat mo yung source doon at nilipat mo naman yung pinanggalingan ng pinapahanap sa iyo dun sa part na yun, parehas lang yung kuryenteng makukumpute mo. And that's what you call the reciprocity theorem. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe. See you again for another tutorial. And keep safe. Until next time. Bye-bye.